Teka, anong hindi para sa akin? Siya na nga ang gusto kong makasama habang buhay. Mahal ko siya eh. Nakakasiguro ka ba na mahal ka talaga niya? Ay grabe, ayoko nang makinig sa inyo. Naiinis na wika ni Mika. Kay Bettina, tinakpan ni Mika ang magkabilang tenga. Hindi nito matatanggap ang sinabi ni Bettina. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw ay napatunayan nito ang sinabi ni Bettina. Hindi ito laan kay Prince dahil niloloko siya nito. Present, paano ba niya masasabi na baka nakatakda sila ng isa sa bidder at kasalukuyan na nagpapakabog ng sobra sa puso niya? Kung nakatakda na siyang ikasal, hindi siguro totoo ang sinasabi ni Bettina. Hindi siguro totoo ito. Hindi bali, pagsasawain na lamang niya mata sa gwapong bidder. Bumagay sa katawan nito ang suot na polo. Nanggaling ito sa gawing kanan. Kakaiba ang dating ng aura nito. Sa palagay niya ay purong Pinoy ito. Samantalang ang dalawa pa ay halatang may dugong banyaga. Pinipilit niyang i-relax ang sarili dahil sa kaba na nadarama niya. Hindi talaga niya maalis. Anong nangyayari sa kanya? Tila malulusaw siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ng papalapit na bidder. Napapabuntong hininga siya at ipinasya na lamang niyang ibaling sa 2 pang bidder ang paningin. Salamat at medyo nabawasan ang kaba na nadarama niya. Nang malapit na ang mga ito, ay tumayo ang mga ito sa harapan niya. Hindi na niya muli pang tiningnan ang bidder na nasa bandang kanan. Ipinokos niya ang paningin sa 2 pa. Gwapo rin naman sana pareho, pero mas gusto niya ang tabas na mukha ng nasa gawing kanan niya. Anong gagawin niya? Gusto niya pa itong titigan, pero kapag tumititig siya rito ay pakiramdam niya ay nangangatog naman ang tuhod niya. Boses ng announcer ang nagpapitlag sa nalilito niyang isip. So, Miss Angela, nasa harapan mo na ang 3 bubuyog na nakipaglaban hanggang sa huli upang makamit ka ngayong gabi. Ibinibigay na namin ang pahintulot sa iyo. Kung pipiliin mo ba ang highest bidder natin na si Mr. Simaro o baka naman mas tipo mo ang ikalawa o ikatlo. Bibigyan ka namin ng 1 minuto para magdesisyon kung kanino ka sasama. Timer start now. Sino nga ba sa 3 ang pipiliin niya? Pari-parihong gwapo ang mga ito kung tutuusin. Wala kang itatapon. Ang nasa kanan niya ay may kakaibang hatid ito sa kanya. Tipong kiliti at langit. Ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kayang tagalan ang titig nito. Sa 2 pang bidder na parehong gwapo rin ay wala siyang maramdaman na kaba. Relax lang siya. Sinong pipiliin niya? Yung sa relax siya o sa may hatid sa kanyang hindi maipaliwanag na kaba? Kapag hindi niya pinili ang highest bidder, pakiramdam niya ay magsisisi siya. Ito ang highest bidder kaya malamang na ito ang nakatakdang maging ama ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay ito ang pinakamagandang regalo na matatanggap niya bago ang kasal. Kaya okay na, bumaba siya sa hagdanan na may 3 baitang at hinarap ang highest bidder na si Mr. Simaro. Tatandaan niya yun. Hindi man siya sigurado kung yun talaga ang totoong pangalan nito. Ay iukit pa rin niya sa puso ang pangalan na yun. Kinakailangan niya pa rin tingalain ito dahil sa taas nito. Nakayuko ito habang matiim na nakatingin ang mata nitong may makakapal at mahabang pilik mata. Mabuti na lamang talaga at nakamaskara siya. Malaking tulong yun upang matakpan ang sari-saring emosyon na sumasa kanya. Malaya niyang mapagmasdan ang lalaki nang hindi ito nakahalata o nahalata ang kaba na nadarama niya. Hindi nga siya nagkamali sa pagpili. Sobrang gwapo nito sa malapitan. Napakatangos ng ilong. May labing mapupula na sa palagay niya ay hindi dinaanan ng sigarilyo. May mahabang patilya na bumagay sa panga nito na tama ang korte. Ang malalapad na balikat nito ay pinanabikan na niyang sandalan. Parang gusto na niyang isampay at ikawit doon ang 2 braso. Wala pa sila sa kama pero may pumukaw na kung ano sa kaibuturan ng kanyang pagkababae. Hindi niya alam kung bakit ganun ang reaksyon ng katawan niya rito. Parang biglang naging mael yata siya.
sa naiisip niya. Hindi niya maiwasan ang mapalunok sa naisip. Mukhang pasado na si Mr. Simaro kay Angela. Kuminto ng announcer. Kung si Mr. Simaro nang napili mo, Miss Angela, sa harap ng lahat, halikan mo siya at kumapit ka sa braso niya. Utos nito. Kaya ipinasyanan niya ang halikan ito. Ngunit dahil sa taas nito ay hindi niya ito maabot. Nagulat na lamang siya nang ito ang kusang humalik sa kanya. Mabilis na umalalay ang braso nito sa kanyang likuran upang hindi siya matumba. Sa harapan ng lahat ay siniil siya nito ng halik. Nakakapugtong halik, matagal at matamis. Sa naiisip ay napamulagat siya. Hindi siya makapaniwala. Totoong may matamis na labi. Nakaramdam pa siya ng panghihinayang nang humiwalay ang labi nito sa kanya. Nakangising itinayo siya nito ng maayos. Kumapit na siya sa braso ni Mr. Simaro. Pilit niyang ipinaglalaban ang pangangatog ng tuhod. May mga sinasabi pang announcer pero hindi na niya naririnig ito. Nabingi na siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Parang lutang biglang isip niya. Tara na, pagkuhan ay wika nito. Tanging-tango na lamang ang naisukli niya sa tanong nito. Iginaya na siya nito sa isang daanan. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na naglakad. Namalayan na lamang niya na nasa unit na pala siya nito. May gusto kang inumin? Tanong ng baritonong boses sa kanya. Doon pa lamang bumalik ang wisyo niya. Hindi na nga niya namalayan na nakaupo na pala siya sa sopa. Napakaganda pala ng boses nito. Buong buo, lalaking lalaki. Sa tanong na iyon, ng lalaki naisip niya agad ang alak. Kailangan niya ito, pampalakas ng loob. May alak ka riyan? Malamyos ang tinig na wika niya rito. Wala naman sana sa plano niya ang ibahin ang boses niya, pero gusto niyang magmukhang sexy rito. May bahagi sa kanya na gusto niya na magmukha pa siyang mas kaakit-akit dito. Paraan na rin niya yun upang maibsan ang kaba. Hindi na kasi siya nilulubayan ng nararamdaman na kaba. Oo, mayroon naman. Sandali ha, ikukuha kita. Pagtalikod nito ay nakahinga siya ng maluwag. Nahilot pa niya ang liig. Parang natutuyuan kasi siya. Hindi pa siya lubusan na nakakabawi sa pagre-relax nang sa isang iglap ay nasa harapan niya ulit ito at iniabot sa kanya ang isang goblet na may laman na alak. Siguro dapat alisin mo na ang maskara mo. Seryosong wika nito sa kanya. Para makahinga naman ang mukha mo. Mainit yan sa pakiramdam. Hindi niya alam kung concern ito sa kanya. Pero isa lang ang sigurado, ipapahubad talaga sa kanya ang maskara. Siyempre nga naman, sino bang baliw ang papayag na hindi makita ang mukha ng makakasama sa kama? Kaya naman, napaghandaan na nila ni Mika, ito, kailangan na niyang ikasa ang pangmalakasan niyang script. Alam mo kasi, umpisa niya sa malamyos na tinig. Iba ang hatid sa akin ang maskara ko ngayon. Pakiramdam ko hindi ako si Angela. Si Angela na kailangan magtrabaho sa club. Wika niya na may bahid ng lungkot ang boses. Anong ibig mong sabihin? Kunot ang noong tanong nito. Sa kanya, pagkuwan ay naupo ito sa kabilang sopa. Grabe, bakit ba napakagwapo ng lalaking ito? May kakaibang karisma ito na wala sa iba. Pati ang paraan ng pag-upo nito ay wow. Mukha itong modelo. Wala naman, wika niya na may tipid ng ngiti sa labi. Alam mo kasi, hindi ko akalain na papatok ang gimmick ko. Pero tingnan mo, itinaas niya ang dalawang braso. Star of the night, papala ko bandang huli. Congratulations din. Pero hindi ko lang kasi makuha ang ibig mong sabihin, Angela. Wika nito sa kanya. Diretsahin mo na lang kaya ko. Inaasahan na niya na hindi niya ito basta-basta makukumbinsi. Nagbayad ito ng malaki kaya siguradong hindi ito magpapalamang, lalo't siguradong may pinag-aralan din ito. Simple lang naman ang ibig kong sabihin. Kahit ngayong araw lang, hinihiling ko sa'yo na kung pwede ay magmaskara ako. Sa sinabi niya ay matiim na tiningnan siya nito. Tila inaarok nito ang pinanggalingan ng sinasabi niya. Patlang ay namagitan ang katahimikan. O kaya pwede ko rin naman nahubarin ito.
Hinawakan niya ang maskara. Kaya lang, baka pwedeng lights off muna. Nagpapakyut niyang hiling dito kahit alam naman niyang hindi bibenta rito dahil bibig lang naman at ang butas ng ilong niya ang nakalitaw sa kanya. Kung pwede nga lang na ipakita na niya rito mukha niya ay ginawa na niya kanina pa. Proud kaya siya sa itsura niya. Mayroon naman siyang ipagmamalaki rito. Kaso nga'y hindi pwede. Alam mo Angela, siguro nakuha ko ng ibig mo sabihin. Pagkuhan ay wika nito sa kanya. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Oo, wika nito sabay lagok sa hawak nitong wine. Salamat kung ganun ha. Sinaid niya ang laman ng hawak na goblet. Pwede bang kumuha pa? Paalam niya rito. Kailangan niya ng pampalakas ng loob dahil wala na itong atrasan. Hindi siya makakapayag na hindi siya mabuntis ng lalaking ito. Maging ito ay naparami rin yata ng inom. Maya-maya ay nagsalita ito. Angela, alam mo, okay lang. Kung hindi mo gusto na gawin ang ginagawa mo ay malaya ka nang makakaalis. Napatanga siya sa sinabi nito. Hindi pwede. Kailangan niya ito. Hindi pwedeng umalis siya. Kung kailangan na ipagduldulan niya sarili rito ay gagawin niya. Alam mo, hindi ko naman hayaan na malugi ka. Lumapit siya rito at umupo sa kandungan nito. Tinamaan na siya ng alak, kaya baliwala na sa kanya ang kaba at kuryente mula sa katawan nito. Nandito ako para paligayahin ka. Ipinulupot niya ang braso sa liig nito. Oh my, naramdaman niya ang pribadong katawan nito na sobrang tigas. Nakaramdam siya agad ng pag-iinit pero dapat niyang panatilihin ang wisyo. Mahigpit na bilin sa kanya ni Mika na kapag naramdaman niya ang paninigas ng sandata nito ay pilitin pa rin niya ang mag-relax dahil baka madala siya. Agad at matanggal ang maskara niya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hiling ko lang naman ay huwag mong makita ang mukha ko para may thrill, di ba? Patayin na lang natin ang ilaw, pwede ba? May gusto pa sana siyang sasabihin nang sakupin na nito ang kanyang mga labi. Itinayo siya nito at iginaya sa isang kwarto. Nang hindi hinihiwalay ang labi sa bibig niya, inihiga siya nito sa nakandang kama. Pagkuhan ay bumitaw sa kanyang labi. Hindi niya alam pero sa isang iglap ay wala ng 2 pirasong saplot niya sa katawan. Hubad na siya, tanging ang maskara na lamang suot niya. Nanatili siyang nakatingin na lamang sa ginagawa ng lalaki. Hinubad nito ang pulo, tumambad sa kanya. Ang tila nililok na isang sculptor na katawan nito. Pagkuhan ay sinunod na nito na hubarin ang pantalon. Isinara niya ang mga mata pero iminulot din niya agad. Sayang naman kasi, ito na nga ang last niyang pagsasaya at adventure. Pipikit pa ba siya? Pagmulat niya ay napalunok siya sa nakita. Tayong-tayong sandata nito. Nasurpresa siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sumabaw ang kuweba ng hindi oras. Shit! Sarap! Salamat at may maskara. Hindi siya masyadong halata sa reaksyon niya. Pilyang tinantiyan niya ang sukat niyon at nasa 8 or 9 inches yata. Hindi yan ang pinigilan ng takpan ng palad ang bibig niya. Totoo pa lang 9 inches. Oh my! Pinatay na nito ang lampshade at pagkatapos ay kinapa ang kanyang maskara at maingat na inalis. Pagkuhan ay pumatong na ito sa kanya at tumikit sa puso niya. Kaya napasingap siya. Kung nakabukas lamang saan ang ilaw ay nakita niya ang kaligayahan sa mata ng lalaki. Masaya ito dahil ramdam nito na nag-i-enjoy siya. Pagkatapos ay muli siya nitong siniilang halik na mabilis niyang tinugon.